And you know, I didn't even expect it to happen on my 10th. Kasi wala po talaga akong plano. Parang, yan, yung Star Music talaga tsaka Star Magic yung nagsabi na, no, we have to celebrate your 10th. Tapos sabi ko, sige po, pero yung, alam mo yung malaking venue, yung super grand. Sa 10th mo? Yeah, ayun, sila yung nagsabi talaga na hindi kailangan na Araneta or MOA lang yung mga option mo. So I was like, no, grabe. So yun po, and now it's, you know, it finally happened and it's still sinking in. Yeah. At ngayon naman, kitang-kita mo, di ba? Buti na lang pinush mo talagang Araneta kasi sold out pa. But of course, for everyone's information, this is not the first time you had a sold out concert. Isang malaking venue, di ba? Nakapag-sold out concert ka na rin sa, like, sa MOA Arena before. Pero ito yun nga, sabi mo, iba rin talaga yung sa Araneta, di ba? Kasi napapasigaw ka ng, what? Paano mo ginawa yung moment mo sa Araneta? Sa opening spiels ko, sabi ko talaga, tagal ko nang hinintay itong moment na to. Good evening, Araneta! Sabi ko, saan pa rin ang feeling? Isa pa nga. Kasi yung, syempre yung audience, they were very, tawag dun, they were just also excited for me. I felt their love as well, tsaka ang dali rin makakonect sa kanila. So, na-appreciate ko yun. Kasi we're all celebrating my 10 years together po talaga. Tsaka, you know, we've done the Christmas special sa Araneta Coliseum before, special events, Star Magic Day, stuff like that. Pero iba pala talaga kapag alam mong sarili mong show, yung nangyayaring event doon. Yeah. Lahat ikaw talaga yung sineselebrate that night. It was your moment. Oo. So, paano yung days or months even leading up to that concert? Gaano ka-intense yung preparation mo since nga 10th anniversary concert mo to? Ako, kasi I already knew what my schedule was gonna be like during the months of May tsaka June. So, alam kong may mga schedules na hindi na may move around. So, talagang nirequest ko po na, can I start doing my rehearsals early, especially for dance. Kasi mas nasistress ako sa mga prods ko na may sayaw kaysa may kanta. Kasi syempre yung memorization, parang second nature na sa pagkanta eh. But with dance, it's different. So, May pa lang nagsimula na ako sa dance rehearsals. And then, may mga ilang weeks akong hindi nakakapag-prep for my own concert because I was doing other shows here and abroad also. So, ayun, I just wanted to get a head start din po kasi para hindi ako mabigla pagbalik ko galing from, at the time, Germany. So, wow. Yeah, I just wanted to be prepared talaga kasi syempre hindi biro yung Araneta Coliseum tapos alam mo yung ang dami kong iniisip, ina-overthink ko paano kung magkamali ako sa sayaw mo, sa kanta ko, paano kung magkasakit ako because of all the stuff I'm doing in between rehearsals. So yun. Ingay, bukod dun sa'yo nga, Germany, yung mga out of the country mo, may showtime ka pa, araw-araw kang nakikita sa TV, may ganun ka pang ginagawa. Sobrang busy mo dahil. I mean, they understood naman kung hindi ako makapasok, pero parang sinabi rin nila na kahit opening lang, makapaglaro ka ng karaoke, tsaka show in Bulilin, tapos pwede ka nang dumiretso sa rehearsals mo. And it's nice to have a routine. At saka parang yun yung pang-start ko ng araw ko eh, showtime muna, tapos saka ako mag-rehearse. Pagdating ko sa rehearsals, yung adrenaline ko, nandun na agad kasi syempre you're hyping up naman ng people. And nakadagdag din siya, nakatulong siya to kind of prep me for the day, calm my nerves. Yeah. Last na lang na question before I open the floor to our friends from the media. Napag-usapan na nga natin yung showtime. And of course, isa sa mga naging special guests mo sa iyong concert ay si Meme Vai. Yes. So, how hands-on were you sa pagplano ng magiging flow, yung mga magiging guest mo? Dahil ba naging part ka ng Showtime family, kaya parang mas nabulungan mo si Meme Vai na, uy, guest ko naman sa akin. Actually, hindi. Si Ate Vice isa sa mga sumusuporta na sa career ko ever since after The Voice Kids. Yung lagi siyang nandyan giving me tips, not just for my career but also my personal life. Kasi talagang vocal siya sa akin na, alam mo, isa ka sa mga taong pinoprotektahan namin. Like, I will always stand up for you pag may nag-api sa'yo. Mga ganun. So, I've always felt Ate Vice's love. Very genuine siya as a person. Tsaka, ayun, sa 10th year ko gusto ko naman din maimbitahan siya because I've guested in her concerts before. Tsaka syempre sa mga shows niya, GGV, Showtime, and now
I wanted her to be part of my 10th anniversary din. Kasi naging parte naman din siya ng journey ko in showbiz, si Ate Vice. Opo. Tapos sa concert naman, like the program flow and stuff like that, hindi pa namin yun iniisip nung binubuo yung show. Parang gusto lang namin makabuo ng mga prods muna, ano ba yung mga gusto kong kantahin, yung mga importante na milestone sa career ko nung kinanta ko at that time, mga ganun. So, lahat, yung mga guests may connection sa 10 years ko eh. Like, nagsimula kami kay Laika, syempre The Voice Kids, Team Sara. Nagkaroon kami ng reunion doon. Kinanta namin yung grand finals piece namin, yung narito ko tsaka ngayon. And then syempre, sumunod doon yung mga some of the country's best balladeers. We have Tito Ogie Alcacid, Kuya Eric Santos, and Tito Gary Valenciano. So, I was just so happy to be with them on stage kasi syempre itong mga artists na to, people I looked up to ever since I was a kid. Tapos, alam niyo po yung hindi sila, walang dalawang isip na umuo sa pag-guest ko sa concert ko. Lahat ng mga guests, very supportive. And with that concept naman, parang, yun nga, parang nakakasama ko sila sa ASAP din. So, they've already been there. They've been part of my 10 years also. And then, we also had my family who surprised me. Siyempre, sila yung pinakaunang mga sumuporta sa akin 10 years ago, even before I joined The Voice Kids. So, it was really nice. Doon ako pinaka-na-touch. It was one of my favorite moments in my concert, yung sinurpresa nila ako on stage and then they sang with me. Yun na nga kasi si Darren, di ba, sobrang professional, talagang top of your game lagi when you're performing, super professional. We don't usually see you get emotional. Yun nga. Kasi talagang focus na focus ka, perfect ka lagi. Pero dito talaga nakita namin yung human side mo, Darren. Parang naging emotional ka dito. Oo, te. As in, yung pinipigilan ko pa eh. Tapos dahil pinigilan ko, mas lalo siyang dumami. Yung parang, yung buhos ng emosyon ko, wala na. Lumabas na in that moment. Kasi sobrang, hindi ko in-expect. Tapos before the concert, syempre, inaayusan na po ako, pati kapatid ko kasi yung plan was magduduet kami ni Linel, yung sister ko. Yun lang ang alam mo, Oo. siya lang. Tapos, tinatawag na ng glam team ko yung mom ko, yung dad ko, hindi, kailangan po, maganda po kayo, po kayo sa araw na to, syempre, 10th anniversary, gano'n. So sabi ko, wow, naghahanda kayo. Eh, si daddy, syempre, hindi naman yun nagpapaayos on a regular basis or even during my concerts, hindi naman siya nagbibihis ng gano'n or nagpapaayos ng buhok. Pero pinagawa na ng 10th ko, so I was like, oh, ang special naman. Tapos yun pala, sasamparin sila sa stage, di ba? Hindi ka nakaramdam talaga no, nung inaayusan sila. Akala mo lang, special lang kasi yung araw. Oo, Oh. ganun lang talagang naramdaman ko. I mean, they get ready for my birthdays and stuff like that pag concert ko, pero parang wala rin. Parang ganun lang din yung ginagawa nila nung 10th ko. So hindi ko na naramdaman na, siguro susupresahan nila ako sa stage. Ganun. Yeah. And then, of course, aside from Ate Vice, who we mentioned earlier, yung coach ko during The Voice Kids, Ate Sara Geronimo, was one of my guests also. At sobrang hyper ni Coach Sara eh. Yung na-overwhelm ako kasi gustong-gusto niya yung prod, ang dami niyang gustong gawin sa song namin, bibitaw na and alam. And it was really so flattering na isa sa mga tao ulit na iniidolo ko ever since I was a kid is now part of one of my shows. So, maraming salamat, Coach Sara, for being part of my 10th year anniversary. At finally, natuloy nga yung collaboration po namin na matagal na namin tinatry gawin. Yeah. Sana nga, 2 more collabs, diba? Yes. Darren and Sarah G. Opo. Yes. Pala ko yung sing and dance, mga desusi. Oo. Oo, napakahuhusay talaga. But anyway, ang dami mo na ng kwento, Darren, thank you. But of course, meron pang mga gustong itanong ang ating friends from the media. So, Alright. alamin na natin yan. Let's start with General Sidra from Kapamilya Universe. Hello po! Meron po. Ayun. Hi, Darren. Hello. Congrats sa very successful mong concert. Thank so, you. For my question, anong pakiramdam na hindi lang buong Araneta yung nawindang sa pakaldag mo? Ayun na! Pati nag-viral din online. Yes. Request mo ba yun or part lang talaga ng steps? Wala bang sample ulit yan? Hindi ko talaga siya in-expect na magbabiral ng gano'n. Actually,
yung prod na yun was something na we thought of kasi parang may two options ako for a dance prod para lang ma-break yung puro kanta. So, yung isa yung option na ginawa ko was parang legit na sayaw na pang-compete. I mean, kasama ko yung A-team eh. So, I wanted to dance hip-hop. Yung hindi nakikita ng tao sa akin sa asap ng mga dance prods, gano'n. But then also, since I'm celebrating my journey in the industry, my journey growing up, gusto ko rin for you know, a more nostalgic touch din, yung dance hits through the years. So yun yung napili namin. And the whole segment started nga with a clip of me when I was 1 year old, dancing to Take On Me. Cutie! Yeah, so dun siya nagsimula. And then, ayun, nagpro-progress yung sayaw until dumating na siya sa Swala. So, nung unang rehearsal, nagulat ako kasi siyempre pinakita sa akin ng 18 ko ang gagawin ko and I was like, oh wow. Ito talaga yung hindi ko ginagawa sa ASAP. Alam mo yun, yung So, parang... A-team ang nag-decide. A-team yung nag-decide na gagawin mo yun? Sina Coach Arda yung parang, nasa edad ka naman eh, tsaka this is your 10th year, you know, you have to show something a little more sexy, a little more mature. Kasi hindi kailangan pakita natin sa crowd na hindi na ito yung Darren from The Voice Kids, hindi na ito yung Darren from 10 years ago. So, I think naipakita naman po namin doon sa Swala, part ng dance prod. Yeah. Yes. Grabe nga, nag-viral. Alam mo kada tumutundo ka sa Araneta, nag-viral ka talaga. Alam mo last time, dati nag-trend yung Darren Espanto height. Ayun, sa Araneta din. Araneta rin yun, di ba? Weight and Kasi hype. bigla kang tumangkad daw. Parang ang laki-laki mo compared sa mga dancers mo. Opo. So, ayun. Tsaka, natawa ko kasi yung assistant ni Donnie Pangilinan. Sabi niya, grabe, nakarating sa mga walang TV yung kaldag mo. Yung sa cellphone, nagkaroon siya ka-viral. Sabi ko, "Ayan, hindi ko na alam kung kakatuwa o mahihiya na lang ako pag pinapakita, pinakwento sa akin. Si Kuya Jello eh. Hi, Kuya Jello. Yes, Oo. shout out. Pero ang ganda nga, no, di ba? Kasi yun yung mga nagiging problema ng child stars, di ba? O yung nakilala, sumikat ng kabataan, hindi na tumatanda sa isipan ng mga tao. Mahirap tumanda sa isipan ng mga Pag-transition tao. ng image. Oo. Opo. Ikaw, I think ngayon, safe na. Yo! na medyo andun ka na sa transition part talaga. Parang tanggap na ng mga tao pag kumakantag ka. Yes po. Tsaka grabe talaga, pinost ni Doc Vicky yun sa reels niya. Yung part pa na yun, yun lang. Yun ang pinost niya sa reels niya. Yes, so thank you for asking that question. Thank Okay, thank you, Janrel. Okay, punta naman tayo kay Jason Laluna from Certified Kapamilya. Hi, Darren. Ano po? First of all, congratulations to sa successful na Litan concert. Salamat po. So this is, first part ng question ko is, kasi technically parang ito na yung pinaka-important concert mo kasi 10th anniversary concert mo. Pero nakakaroon ka rin ng mga sold out concerts before. Did you feel pressure leading up to the pagbebenta ng tickets? Nagkaroon ka ba ng doubt sa sarili mo na mapupuno ko ba? Nagkaroon ka ba ng ng anxiety? Ako po, meron akong anxiety overall sa buong show talaga, yung from the prod numbers, you know, the attendance also. It's a huge factor because you're doing a show in the Araneta Coliseum and not everyone, you know, has the guts to do that. I did not have the guts to do that. It was really ABS-CBN who put their trust in me to do the show at the Araneta Coliseum po talaga. So, yeah, of course, that was something that I also thought of. Yung isa sa mga ino-overthink ko, yung may ganun ba kadaming manonood sa akin sa 10th anniversary ko, pero ano eh, yung Darenatics, they proved me wrong. Parang, isa yun sa mga naging goals nila din. And we checked it off of our bucket lists together. So maraming salamat sa Darenatics na sumuporta, sa mga Darenatics na nasa ibang bansa na nagpadala ng suporta nila para makabili ng ticket yung mga Darenatics na, you know, wala pang means, yung mga students. So yeah, maraming salamat po for being able to help me fulfill my dream of, you know, selling out the Araneta Coliseum. Kasi hindi ko naman goal yun eh, yung parang okay na sa akin yung hindi complete attendance, yung basta marami namang manood. Pero hindi ko po in-expect na masa-sold out siya talaga. So, yeah, thank you so much po sa lahat ng nanood, bumili ng tickets. And even nung na-sold out na, ang dami pang naghahanap. So, ayun,
Thank you po. Nakakataba ng puso na, ang dami palang may gustong manood sa akin. Yun. Oh, ang humble-humble naman ni Darren. Hindi, totoo. Siyempre na, grabe yung anxiety ko talaga. Yung parang, until the other night, nanaginip ako na May 31 ulit. As in, nanaginip ako na May 31 ulit. Tapos, sa panaginip ko, parang totoo siya eh. Na parang, oh my gosh, bukas na yung concert. Ganun siya kalala. Opo. Tapos hindi ako nakakatulog masyado din the nights before. Alam mo, di ko rin yun kasi parang mas nagkaroon kami ng idea kung gaano siya ka-stressful siya. Oo. Kasi napanaginipan mo na ganung level kahit tapos na. Napapanaginipan ko talaga siya, Tay. Yes. Yung follow-up question ko, from anxiety, leading to the day, tapos paglabas mo sa stage, nakita mo yung crowd, punong-puno, take us there. Kung ano yung naramdaman mo, ano ba, nangibabaw pa rin ba yung kaba or excitement, paano ba? Actually, yung naramdaman ko po talaga, parang na-lessen yung kaba ko nung nakita ko yung surprise video ni Tito Martin. Kasi isa sa mga promises niya sa akin, dahil naging front act niya ako sa Canada back in like 2010, sabi niya, one day I'm gonna be your front act as well. Eh, nasa US po siya, so I didn't expect anything. Tapos gumawa siya ng hologram video. Before the concert, they played it. So nakatulong siya sa kaba ko. It lessened my nerves. And then, yung naghatid sa akin sa marker ko before the opening was Tito Butch, who was also the man in my blind audition video na naghatid sa akin sa marker ko for my blind audition in The Voice Kids. So it was really like a nostalgic moment para sa akin. Tapos Tito Butch sabi niya, natatandaan mo, 10 years ago, ito rin ginawa ko sa'yo. Natin kita sa marker mo bago yung performance mo, tapos ito na naman tayo. So, ayun, nakakatulong din po yun sa kabe. And then, when the LED opened, nakita ko yung tao, yung mga light sticks na green, and I was really just overwhelmed. I was in shock. Yung, grabe, ito na yun, yung kinikilabutan ako, 10 years ko to. Alam niyo po yun, yung, it's just, something I can't explain in words. It's a surreal moment. Tsaka the fact na, anyway, like going back, like the fact that there's that many people watching me, for my show, yun. Thank you. Thank you. And gusto ko lang i-note ha, the way that you speak about it, yun nga kanina ko pa sinasabi, parang ang humble ng mindset mo na hindi mo sure kung kaya mo bang punuin yun, kinakabahan ka pa. Tapos yung mga binabanggit mo, yung mga people behind the scenes, sina Kuya Yes. Jello kanina, si Papa Butch, floor director po namin yan, isa sa mga legend rin sa ABS. So, alam mo yung pangalan nila, kinikilala mo sila, and natatouch ka kapag talagang binabalikan nila dun sa 10 years ago. Yes. So, it speaks so much about your personality, Darren, na Thank you po. talagang hindi lumalaki yung ulo mo, nakaka-proud. Kala niyo lang. Medyo ka lang. Opo. Isa yun sa mga priorities ng magulang ko. Lumaki yung ulo ko talagang babatukan nila ako. You really do that. Tama yun. Ganyan ka lang forever, Darren. Okay, ngayon naman, punta po tayo kay Mylene De Leon of Pop Life. Hi, Mylene! Hello po. Okay, I'm sure nung you were in The Voice pa lang, you didn't think na you'd celebrate anniversary, 10th anniversary sa Araneta. Now that it has happened, ano nakikita mo sarili mo sa music industry? Saan ka na papunta? You have to, syempre, copying the 10th anniversary. Do you see yourself in an international career or mga plans mo pa for your music career? Alam niyo po, akala ko after ng concert ko, makakapagpahinga na ako. Hindi pala talaga. Dami pa rin mga nangyayari mga ganap. And I'm just so grateful and I feel so blessed. Kasi, ayun po, mas gusto ko rin yung maraming nangyayari kaysa naman wala. And one of those things is recording kasi we're trying to finish up my first album under Star Music. Iniisip namin kung i-release namin siya before the concert po sana or during or the night before the concert, pero sabi namin, let's just let the concert have its own moment, and then let's have my first album under Star Music have its own moment as well. So that's one of the things that we're doing now. And to release music internationally, hopefully, syempre po, in the future, do another performance on the global stage, katulad ng ginawa ko po dati for Singer 2019. And yeah, that's it in terms of music. Tapos,
Yun po, showtime araw-araw. I'm also planning to go on a short vacation back in Canada. Kasi after Can't Buy Me Love, diretso na pong rehearsals for the concert, tapos other things, shoots and other shows as well. So I really requested to block off at least 2 weeks lang para makahinga. Opo, yun. Sa concert mo rin, you mentioned na the very important people in your life were there, yung parents, yung coach mo. Meron bang somebody missing na you wish nandun siya ng special moment na yun sa Araneta? Well, I mean, for me, sino ba? I mean, nakaka-touch din kasi nagbiyahe po talaga yung mga relatives ko from Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. I mean, I wish all of them were there kasi some of them are in the States, in Canada. And of course, yung grandma ko on my dad's side who passed away before I joined the Voice Kids, parang isa yun sa mga pangarap niya para sa akin kasi alam niya kumakanta ako. And one of her dreams for me was to become, you know, a popular singer in the Philippines. So, ayun nga, I know napanood niya naman yun from heaven. But yeah, nakaka-touch din kasi andun din yung grandparents ko from Nueva Vizcaya on my mom's side. And then, ayun po, parang hindi ko rin in-expect na lilipat yung dad ko from Canada and stuff like that. So I was just really happy that they were all part of my milestone as well. Yun po. Sa showbiz girlfriends, is there anybody na parang nandun? Showbiz friends. Showbiz friends, well marami namang nagsabi na may kasabay na word po yung concert ko in terms of attendance. And yeah, parang whoever was there that night, talagang na-appreciate ko yung effort nila kasi yung iba nanggaling pa sa ASAP rehearsals kasi live yung ASAP on June 2nd, yung iba nanggaling sa training ng Star Magic Games kasi live din sa Araneta the next day yung Star Magic Games. Si Alexa Ilacad na nag-concert the night before, andun din siya. Oh, so it really meant so much to me. Tsaka you will really know the people who will make an effort for you kahit ano pang mangyari. So it really meant so much kasi they didn't have to go out of their way naman para manood kasi you can always watch it on YouTube, on Facebook or Instagram, but to be there in person to support me meant so much. Tsaka isa sa mga hinanakit ko, hindi ko nabati dun in person si Jeremy tsaka si Kuya Jason din na nanood kasi nabanggit ko lahat ng mga artist friends ko na nanood. Tapos hindi ko alam na nanood sila. Bumawi ka ngayon, Darren. Oo. Bumawi ka ngayon. Maraming salamat, Jeremy Glinogan tsaka Jason D sa panonood. Hindi ko nabanggit ng concert, so ito na. Maraming salamat. Special mention kayo ngayon. Tsaka siyempre yung childhood crush ko si Ate Kath na nag-effort din talaga na bumili siya ng tickets guys hindi siya nagpalibre. Wow! Oo, pati yung mga best friend ko, si Angela Ken tsaka si AC Bonifacio, yung Atayde family, bumili talaga sila ng tickets nila. So, it really meant a lot. Tsaka si Chief Philomeno. Yun. Deserve ng shoutout. Mga Opo. bumili talaga ng tickets. Oo naman. Grabe talaga. Thank you po. Thank you po, Miss Maylene. Oo. And speaking of your guests, banggitin lang natin si Mr. Eric Santos. Sinabi na ikaw ang best male performer of your generation. Ano masasabi mo doon, Darren? OA niya po. OA niya na po. Kuya Eric, maraming salamat po kasi parang may hiya factor in a good way kasi I was on the stage with Tito Ogie, Tito Gary, Kuya Eric, tas ako yung naisipan nila na ganun for my generation. It means so much. Ewan ko, I don't know what to say kasi parang ang dami naming magagaling sa generation ko na to and you can see it every Sunday on ASAP. So it really meant so much. Maraming salamat Kuya Eric for that statement of yours. Nakataba po talaga ng puso coming from, the pop ballad royalty himself. Yun. Thank you. Okay, ngayon Thank you naman, po. punta na tayo sa ating last question. This is gonna come from Miss Candice Go of Push. We have Jeff Fernandez. Oh, we have Jeff first. Okay. Mr. Jeff Fernando from Daily Tribune will ask his question. Hello. Hi, Darren. Congratulations. Salamat. Nabanggit nga, sold out, maraming manonood.
May chance pa or any plans na magkaroon ito ng repeat or tour para mas marami pang maka-experience na mapanood ka? Ayoko na po, nakaka-stress. Nakaka-stress talaga siya. Gets ko na yung... I mean, may mga nagtatanong po kung may repeat or may tour, but I feel so fulfilled na dun sa ginawa ko po on that day, on June 1st. And it was parang something that I don't want to recreate. Yung parang what happened on that day was meant to happen, the way it happened and everything like that. But the tour would be something na, I don't know, siguro pwede po namin i-consider din, tsaka pwede pag-isipan. Ayun, parang tour na lang instead of doing a day 2 or a repeat po. Yeah. Okay, ang next question ko is last na rin. Any chance na mas mag-focus ka naman sa acting dahil ginagawa mo na rin siya? Any chance na talagang magpelikula ka na talaga or mas gagawin mo na yung pagiging artista or the performer? May ganun ka bang nakikita sa sarili mo? Well, if given the chance po ulit, kasi after Can't Buy Me Love, I really enjoyed playing the role of Stephen Tanway ko rin naman. Tsaka, iba yung discipline talaga yung when it comes to acting, yung taping days mo, yung schedule mo talagang nakalaan siya sa project na yun. So, hopefully, kung mabigyan po ulit ng chance, tsaka mag-align sa schedule, why not? Because I enjoyed acting din, especially recently. Sinasabi ko nga na ibawi ko yung sarili ko from The House of Us. Kasi maraming nang babash sa acting ko sa The House of Us. Aminado naman po ako, wala akong workshop dun. Pinalipad ako from Canada to Amsterdam. Pero dito sa Can't Buy Me Love na to ako kasi naibawi ko naman yung sarili ko. Sinabi rin naman ng mga netizen na yung acting ko dito pasado na siya. So, ayun po. And also, you can never stop learning eh. So, I hope to do more acting workshops again in the future if there's another acting project po. Thank you. Thank you po. Thank you, Sir Jeff. Okay, now we go to another Jeff. Alright. From Jeff Fernando, we go to Jeff Perdon from Kapamilya Online World. Hello, Dan. Congratulations. Hello po. Nasaan po kayo? Ayun! Okay po. Hello po. Bukod kay Coach Sara, saka kay Laika, na-invite mo din ba yung ibang batchmates and the other coaches? And kung pwede mo i-share kung may message din sila for you. Actually, wala po. Yun na yung ano, silang dalawa lang talaga. Kasi parang Team Sara reunion namin eh, kaming tatlo talaga yung magkakasama for the grand finals and stuff like that. So, ayun, yun lang yung parang The Voice Kids reunion na nangyari sa gabing yun po. Yeah. Ano po yung isang tanong? Sorry. Follow up lang. Ano yung moment din sa 10th anniversary concert na gusto mong ulitin for your next concert? May moment akong gusto kong ulitin. It would be siguro yung opening ko. Kasi that's the moment when I saw everyone, the crowd. Yun yung parang eto na, magsisimula na, ganun. Kasi before talaga mag-opening, yung ang tagal nila akong isa lang. Sabi ko, isa lang nila po ako, isa lang nila po ako. Sabi nila, wait lang, hindi pa oras. So parang mas lalo akong kinakabahan. But it was all worth it. Nung, yun nga po, I got to see everyone, the crowd. Tsaka hindi ako nagkamali sa mga sayaw ko, sa pagkanta ko. So it would definitely be a moment I would want to do again. The opening. Kasi talaga, parang surreal yung moment na yun. Kakaiba, no? Ikaw hindi po gusto mo ng... Excited ka? Gusto mo na sumalang? Hindi Hindi ako ba kasi excited. mamaya na. Hindi ako excited eh. Yung parang habang tumatagal, mas ano po yung kaba ko. Para mas mas matapos na yung kaba. Yeah, yung parang let's just get this over with. Or else I'm gonna like start crying or puking. Alam mo yung nasusuka na yung nararamdaman mo sa kaba. Ganun na. Yung pala yung strategy. Sumalang agad. Okay. Opo. Now let's go to Janice Navida from Bulgar. Hi, Darren. Hello po. First, congratulations. Salamat Alam po. mo, sabi nga nila, sa panahon ngayon, pag nakapag-concert ka sa Araneta, ibig sabihin made ka na. Wow, thank you po. So how do you feel when people are saying na ikaw na yung next Mr. Pure Energy Gary V? Ako, matagal-tagal. Hindi ko talaga naiisip yun eh. Parang there's only gonna be one Gary V. And marami pa po akong kakainin
bigas. Marami pa akong kailangan matutunan in terms of my career, my personal life, to even achieve something something close to what Tito Gary has done, you know. And nakaka-flatter po syempre na narinig yung, parang siyang batang Gary V, yung susunod kay Gary V. But to me, Gary V is Gary V. Parang hindi mo siya mapapalitan. He's irreplaceable, and I just want to make my own mark as well in the industry po as Darren. So yeah, yun po. Thank you. Pero pag merong mga qualities ni Gary V na gusto mong sundan, ano yun? Yung parang ma-reach mo din yung ganong 40 years in the industry, di ba? Ano yung mga qualities ni Gary V? Si Tito Gary po talaga, wala kang makikitang yabang sa kanya. He's a very religious person, which is something that I truly appreciate about him. Kasi ang dami niyang mga text sa akin or messages sa akin which really uplift me. May mga times na sabi ko, Tito Gary, parang hindi ko po kayang ma-achieve or magawa. And he'll just, you know, send a prayer or a message, and it really is something that I appreciate po talaga. And aside from that, si Tito Gary, he has never stopped doing what he loves, which is, you know, performing, making music. Passion niya po talaga is creating all of these kinds of amazing performances, amazing concepts for his concerts and stuff like that. Makikita mo sa kanya eh, ang dami na niyang pinagdaanan. He's a cancer survivor, nagkaroon siya ng bypass surgery. But when you see him perform now, parang hindi mo matatandaan yung mga nangyari sa kanya in the past because he's still as active today as the day he was before he was, you know, even launched as Gary V. So I just pray to have the same energy as him when I'm 60 years old. Alam niyo po, yung hindi biro talaga, 40 years in the industry, 60 years old, he's still moving the way he did back then in the day, performing hataw na the same way. Grabe po. Yun yung mga nakikita ko kay Tito Gary, he's never given up. And he is someone who has always been driven, very passionate po in everything that he does. Yeah. Last na lang, Darren. Kasi sabi mo, hindi ka pa sure kung magkakaroon ka ng repeat concert. But if ever na mag-push through, dahil marami nang nag-request, sino yung mga dream mo pang makasama? At ano yung sa tingin mo mas hihigit pa dun sa kaldag moment mo? Mas higit sa kaldag moment, gusto ko yun. I think dapat wet naman. Ganon, papaulan ka ng tubig. Oo, actually, naisip ko rin yung mga nakikita kong. Pero kasi ang hirap po na i-mount dun sa Araneta sa stage, yung may paulan effect na may tubig sa stage. Opo eh, kaso, ayun, dinaan na lang sa kaldag. But also, in terms of guests, si Tito Martin kasi dapat was supposed to be part of the Balladeers prod also, pero nasa US siya. So, if I were, you know, able to do that prod again, I want him to be part of it also, si Tito Martin po talaga. And, yan, parang okay na po ako dun sa lahat ng pang nangyari sa concert in terms of my guests as well. Ayun. And also, natuwa ko si Mama Rach. Sinabi ko kay Mama Rach, bakit di mo kayo ang guest? Sabi ko, Mama Rach kasi, hindi, nahihiya naman talaga ako. Tsaka parang, ang dami na rin po namin naging duet sa ASAP. Okay na ako dun eh, na nakakollaborate ko si Mama Reg sa ASAP. Ang dami na namin nagawang TGS performances together as well. So, okay na ako dun. Sabi niya, at least gines mo yung asawa ko. So, andun si Tito Olgie. So, ayun po. Pero ngayon lang sinabihan ka na niya na okay lang pala. Tinanong ka pa nga niya, ba't di mo pa siya gines? So, apparently, okay na okay sa kanya. Oh. Sa next po, if given the chance na magkaroon ng susunod na concert, yun, si Mama Reg ay isa sa mga una kong tatanungin. Yes, oo. Huwag ka na lang mahiya. Oo, yeah. Grabe, nahihiya ko pala eh. Kasama mo na sa ASAP every Oo week. naman, okay na ako. Hindi ako makapaniwala nga na iniimbitahan nila ako sa, alam mo yun, yung maging kaibigan mo yung mga iniidolo mo, yung iniimbitahan ka sa bahay, sa mga personal gatherings na nila. Okay na po ako doon. Kontento ka na dun eh, no? Oo. Oo. Ayaw mo na maghangad ng higit pa. Pero ito nga ino-offer na sa'yo. So, Yeah. abangan po natin. Sana Opo. talaga mangyari rin. Sana po. Yun. Thank you po. Thank you po. Thank you.
Janice from Pulgar. And now for our last question, let's go to Miss Candice Go from Push. Hello po. Hi, Miss Candice. Hello, Darren. Congratulations sa iyong milestone. Salamat po. In what ways do you feel you have grown personally and professionally after this concert? Wow. I think, I don't know, I think may naramdaman din ako sa sarili ko that I proved to myself that I could actually mount a concert like that. Alam niyo po yun, yung parang ang dami kong doubts sa sarili ko, not just for this show, but in terms of my career. I feel like all of us go through that. Yung parang may mga times na kaya ko pa ba to, magagawa ko pa ba to. Tapos doon po sa gabi, napatunayan ko naman sa sarili ko na kaya mo naman, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. And you know, that's part of personal development, yung growth nga na sinasabi po nila. So, I also grew as a performer, I'd say. Parang, especially training with a team. Sabi ko nga kay Coach Arda, never trained like this for a concert before. Parang, konti na lang sasali na ako sa mga competition nila, sa ginagawa nilang training sa akin. Hindi po talaga siya biro. Background lang, sino ba kasi ang A-team? Baka dapat Yeah, A-team po yung naging dancers ko for D10. And it was really a different experience po eh. Kasi I've worked with so many dancers also in my past concerts. G-Force, D-Grind, Maneuvers. So it's nice to kind of choose different dancers as well. Kasi magkakaiba rin sila ng mga grooves, magkakaiba sila ng type of choreography. So isa na naman yun in terms of growth na pinagdaanan ko po sa concert ko. So yung A-team kasi diba, champion team, nag-compete sa Yes. ibang bansa, kinirepresent ng Philippines. Ganun po ang level yung ka-training ni Darren Oo. Curtis. Kasi pag sinasabi nila usually sa rehearsals na, okay, water break, may mga 5 minutes ka. Yung water break ni Coach Arda sa akin, talagang literal na water break, iinom ka lang ng tubig, tapos sasayaw ka na ulit. Yun po talaga yun. And paid off naman eh, kasi ang dami kong natutunan sa pagsayaw. Like, napansin din ng mga dancers kong mga friends, like si AC Bonifacio, si Kenneth San Jose, napansin nila yung improvement ko and it's really flattering as well. Tsaka, yung banda ko po that night was my band from 10 years ago already. Like, sa lahat ng concerts ko, sila yung tumutugtog. And they've noticed na yung range ko, yung pagkanta ko, it's improved also po. Tsaka parang hindi na ako nag-aalangan sa pag-hit ng mga ganitong notes. So that's also something that I learned throughout the process of making this concert. What else? I was more hands-on din po sa 10th anniversary concert ko. Parang ang dami kong mga ideas na hindi na ako takot na magsabi sa team ko na ayoko to. Parang ang corny nito. Of course, in a respectful manner. Pero yun po kasi nung bata ko, parang I would just keep going with whatever they would give me. Kung anong iba to sa akin, gagawin ko. Kakantahin ko, sasayawin ko. Pero ito, mas marami yung prods na ako po yung gumawa ng concept as well. Yeah. Okay na po. Thank you po, Miss Candice. Dami mong sinasabi, no? Tuloy-tuloy lang ako. Okay, galing dami namin natututuhan. Oo, Darren. But, thank you for all of your questions. Thank you po. And now, since that was such a great discussion naman, sabi mo, ang dami mo nang nasabi, hihingan pa namin ulit ng sasabihin, Yes. Darren. Oh, is there anything you'd like to say? Of course, to your Darren Natics, sabi mo nga, they proved you wrong. Grabe yung heartfelt gratitude mo sa kanila. So this is your moment to say heartfelt thanks to them. Of course, una sa lahat, maraming salamat po sa mga Darenatics na talagang they made it a point to sell out the Araneta Coliseum. Grabe yung efforts yung nakikita ko sa social media, yung mga pinagdaanan nila for D10. Thank you so much sa 10 years of unconditional love. Maraming salamat po talaga sa mga Darenatics. And aside from them, who I already consider my family, my family po talaga, mga relatives ko rin. Thank you so much to my parents, to my little sister, everyone who flew in from other countries just to be here for my 10th anniversary, sa mga bimahe from my hometown province of Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga sponsors din na tumulong po sa D10, thank you so much.
Who else? To the bosses of ABS-CBN, maraming salamat po. Tita Cory, Sir Carlo, Direk Loren, lahat ng naniwala sa akin, Sir Louie, maraming salamat po. Si Direk Loren yung isa sa mga nagsabi na hindi. Ayaw kong may mga solo spot yung mga guests. Gusto ko si Darren lang yung napaparoon ko the whole time. Kaya yung kapahinga ko lang talaga sa concert were the VTRs. Kasi lahat po ng prods of the guests, andun din ako kaduet nila. So, ayun. Direk Loren Kiraya naman po. So, thank you also to my Star Music family, Sir Rox, Sir Jonathan, to my Star Magic family as well. Aside from Direk Loren, syempre yung handler ko si Ate Edith, my RM Ate Yani. To everyone who was part of, you know, the behind the scenes of this, the whole process po, maraming salamat. To my band, the A-Team, to Direk Frank, Lloyd Mamarel, maraming salamat mo po. To Miss Jessa also. Who else? Of course, my styling team, si Kuya Rodel, and yung mga designers po, including Derek Beltran, Francis Libiran, Dixon Lim, maraming salamat sa mga sinuot ko during the concert. To Ate Mabeth and Kuya Mikey for making me look presentable. Tsaka yung buhok ko talaga hindi gumalaw buong concert. Sa buong concert na yun, Kuya Mikey, hindi ko alam kung anong mga magic yung ginawa ko sa buhok ko. Pero kahit sa kaldag ko, hindi na siya gumalaw eh. Kahit pinagpawisan at lahat-lahat. So, ayun, isa yun sa mga magical moments sa aking concert. What else? There's so many people to thank, pero I just want to thank God. Especially God, kasi ang dami ko nang pinagdaanan na parang mga moments where I doubted myself and I would just pray and God has proven me wrong each time. So maraming salamat to God for always being there. You know, I feel that He's always present sa lahat ng mga ginagawa ko. So to God be the glory talaga. Ayun. Thank you po. Ano pang next na abangan sa'yo, Darren? Magkita-kita na ba tayo sa D20, D40, D70, ganyan? Wow, ang advanced naman masyado. Pero syempre, I'm gonna be having my vacation, so abangan niyo po sa Instagram. Marami akong i-upload ng mga vacation pics. Hindi, joke lang. Pero syempre, showtime po, Mondays to Saturdays, every day, 12 noon. And on Sundays naman, ASAP natin to. And you can still replay our episodes of Can't Buy Me Love on Netflix and I Want TFC. And also po, ASAP natin po live in California is happening on August 3rd. So kita-kits po sa lahat ng mga kapamilya natin dyan in America as well. Kakantag ka ba dun? Parang pinag-iisipan na seryoso to kino-consider nila yun sa ASAP California. Ewan ko, kaya Sir Louie kung itutuloy. Naku, abangan ko, mga kapamilya, yes! Oo, ayan. And of course, my album, I hope to be able to finish it soon. Ayan, with collaborations as well sa album na yun. Ang daming aabangan. Thank you so Yeah. much, Darren. We're so proud of you. Salamat din po. And thank you as well to our media guests for joining us this Thank you afternoon. po for being here. Ate Ai, maraming salamat. Ang dami na natin pinagdaan ng mga interview. Kaya nga, dapat sa D20, yun din ako. Oo. Kaya lang na host mo. Thank you so much, Darren. Thank you. Salamat. Isa ka talaga sa mga artists na gusto kong nag-host for or katabaw. Kasi nga, ang bait-bait mo nung na-meet kita Wow. nung The Voice Kids. Ganun ka pa rin talaga. Tsaka parang hindi tayo nag-interview dito. Kaya, Nagpabanding lang. nagtsikahan lang. Oo. Oo. Pero, Catch up lang. grabe, we're so proud of you. Ganyan-ganyan ka lang. Pero, alam mo, pag sa stage, isa kang halimaw. Oo. Kaya, talagang nakaka-proud ka kasi, yun nga, pag alis mo sa stage, bumabalik ka sa pagkatao mo. So, we're so proud of you, Darren. Sana Salamat ganyan po. ka lang forever. Huwag kang magbabago. And to our media guests, maraming salamat din po sa walang sawang Yes. pagsuporta po sa ating mga Star Magic artists. And this has been this part of the Star Magic Spotlight Press Con. Please do join us next time once again at Ai de la Cruz. And please palakpakan po natin si Darren! Thank you po! Okay, let's go start from Darren! Salamat po mga nanonood ngayon. Thank you po. Thank you guys. Okay. Thank you po. Picture, picture. Ah. Ano muna yung nakaupo mo? Ay, nakaupo muna.